Tayo po'y dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kanya ihanda niya na po ang inyong mga dalang Biblia, notebook at ballpen. At ating buksan sa aklat ng Hebrews chapter 12 at verse 2. Yan ay popular na talata, pero madalas merong hindi nabibigyang diin sa sinasabi ng verse na ito. At yun ang ating tutunghayan. Tumayo na tayo bilang paggalang sa pagbabasa po nito at madalas natin ginagawa bago natin basahin, nagpapahayag muna tayo ng blessing sa ating mga katabi. Sabihin niyo, pagpapalain ka ng Panginoon. Yes. All right. Basahin natin Hebrews. Chapter 12. At verse 2, matapos mabasa, please remain standing at hingi tayong blessing sa ating Panginoon. Okay? Hebrews 12:2 NIV, handa po, basa. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang madalas nating nabibigyan pansin lamang dyan, lalo sa mga preachings, ay yung fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of the faith. Pero may mahalaga pa na binabanggit na dapat nating tututukan din ang ating pansin. At yun yung pagtitiis niya dun sa krus. Nakita niyo ba yun? No? Yung pagtitiis sa krus? Paanong naging mistulang kahihiyan yung kanyang kalagayan. Ngunit siya ay ibinangon ng ating Panginoong Ama at doon iniluklok sa kanang trono ng ating Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, sa pagkakataong ito, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat muli ay maaari naming pagbulay-bulayan ang iyong kamatayan doon sa krus. Kami ay nagpapasalamat kasi pwede namin itong balikan. At salamat kasi nasulat ito sa iyong salita. Isang napakahalagang kaganapan na nangyari dito sa lupa na kung saan ibinuhos mo ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Babalikan namin yan, Lord, at aming bubulay-bulayin. Ngayon, Panginoon, kami ay iyong ihanda, linisin ang banal mong dugo para walang maging hadlang sa ibubuhos mong aral sa amin sa oras na ito. Dagdagan mo pa, Panginoon, yung aming pagkaunawa, lalo na sa iyong pagkadusa doon sa krus at sa kayong kahulugan nito sa aming buhay. Sa iyo na namin ito pinagtatagubilin kasi itong aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Salamat po. Ang pag-aaral po natin ay may pamagat pong Why Focus on Jesus Cross Agony? Bakit natin dapat pagtuunan ng pansin ang paghihirap, pagdudusa ng Panginoong Hesus dun sa krus. Alam niyo yung crucifixion of Jesus, maraming mga tanong na makikita tayo dyan, hindi lamang tungkol sa Kanya, tungkol sa atin, maging tungkol sa layunin ng Kanyang kamatayan at paghihirap. Bakit nga ba kailangan na mapako pa sa krus ang ating Panginoong Jesucristo? Why did He have to be crucified and to suffer terribly? Ano yung mga sufferings and pains na tiniis ng Lord dun sa krus na dapat nating mabigyang pansin? Simple ang ating pag-aaral, promise, may malalim na pagpapalang ibibigay ang Panginoon sa atin. Ano nga ba ang mga pinagdaanang hirap at tiniis ng Panginoong Hesus dun sa krus?
Basahin natin ng Mark 15:23. Ang sabi, "There they gave him some wine mixed with a drug to ease the pain, but he refused to drink it." Sobrang sakit po ang mararanasan ng tao pag siya'y napako sa krus. Dito sa Pampanga may nagpapapako sa krus. Ay hindi ho madali yon. Talagang masakit po yan. Lalo na kapag ka ikay convicted criminal, talagang ang pataw nung panahon ng Roman government ay pinapako sa krus. Ang ginagawa nila, habang nakapako ang kriminal, ay pinapainom pala ito ng alak. Hinahaluan ng mga kung ano-ano, kung minsan ay katas ng apdo o dugo ng hayop na magsisilbing pampamanhid. Parang anesthesia. Ang epekto pala nito mga minamahal dahil nga sa mga mix-mix sa ibang translation na ginamit na salita ay drug. Ang epekto pala niyan kasi nagmimisto lang parang bangag sa droga yung nakapako sa krus na pinainom nito dahil pinaghalo-halo nga nila yung alak at kung ano-ano pa. So parang nalalasing yung nakapako para silang nagiging high. Wow! Kanya, yung nakapako sa krus, hindi na niya gaanong nararamdaman yung sakit. Napapaisip ako kasi pinaparusahan na nga, pinapahirapan na nga ang kriminal, pero bakit bibigyan pa ng pampamanhid? Hindi ba naisip yun? Diba? Gusto na nga nilang parusahan, pahirapan, pero ba't ba bibigyan ng pampamanhid? Sabi nung iba, meron daw kasing ilang mga sundalo na may konting habag. No, naaawa pa. Kanya binibigyan nila ng pampamanhid. But here, sa text, Jesus refused the anesthesia. Gusto niya, fully aware siya na maramdaman yung pain. Tandaan natin, God na hindi naman nasasaktan, nagkatawan tao so that talagang maranasan niya yung sakit na nararanasan ng tao. Tinanggihan ng Panginoong Hesus yung pampamanhid, buong-buo ang loob niyang hinarap, yung hirap at lahat ng kahulugan ng sakit na nararamdaman na nakapako sa krus. Ito ang una na dapat nating makita ang tiniis ng Lord na paghihirap sa krus. Jesus endured the pain in His body. Si Jesus, nung panahon na yan, is in clear-minded wakefulness, gising na gising siya, alam na alam niya, yung pain, yung napakaraming pain na tinamo ng kanyang katawan mula nung hinuli siya hanggang ipako sa krus. Isipin nyo sa inyong sarili na naoperahan na ba kayo ng wala pang anesthesia? I remember, 5 years old ako, imagine nyo, mura ang aking kaisipan dahil nga ako inoperahan sa puso. Bago ko operahan sa puso, ang unang hiniwa sa akin dito sa singit. Hiniwa ng walang anesthesia. Sigaw ako ng sigaw, nakatali yung kamay ko. Hawak-hawak ng ibang doktor hanggang paa. At di ko na alam bakit walang anesthesia. Hindi ko alam ang procedure nung panahon na yon. Pero tandang-tanda ko, sigaw ako ng sigaw sa sakit sapagkat hiniwa ng walang anesthesia. Hindi ko alam kung anong kinuha nilang sample or what. Kanya may marka pa dito sa aking singit. So imagine ninyo, no? Kung kayo ay makaranas ng walang pampamanhid. Si Jesus, tinanggihan niya, walang pampatulog, walang pampamanhid. Higit pa ron, ang mapako sa krus talagang yung hirap,
hindi iniwasan ng Panginoon yung hapdi, yung kirot, yung sakit, dahil talagang aakuin niya yung pain sa kanyang katawan para sa kasalanan nating lahat. Sabi mo sa iyong katabi, inako ni Lord yung pain. Wow. Tandaan po natin, kasama dyan sa pag-ako ng Panginoon sa kanyang katawan ay yung mga suntok, sampal, sipa, binunot ang balbas, pinatungan ng koronang tinik, nilatayan ng likod, at marami pang ibang pahirap na ginawa sa kanyang katawan. Kasama yon. Iba pa yung pain na ginagawa doon na nakapako na siya. Iba pa yung pain na naranasan niya bago siya ipako. Tayo nga, isang maliit lang na sa lubsob, ay hirap na tayong dalhin yung pain. Tama ba? So naiisip niyo ba yung tinitiis ng Panginoon doon sa krus? Wow. Taong-tao siya nung panahon na yun. What else? Ang tiniis ng ating Panginoon na magandang ating makita. Mark 15:24. And they crucified him. Anong ginawa? Dividing up his clothes. They cast lots to see what each would get. Sa madaling salita, hinubaran pa ang Panginoong Jesucristo. Ang mga nakikita natin sa mga larawan, sa mga images na ginagawa, ay meron pa siyang parang sapin dito. Tama ba? Siguro dahil nahihiya yung gumawa na masyadong exposed. Pero ang realidad, mga kapatid, hinubaran ang ating Panginoong Yesus doon sa krus. Habang siya'y nagdurusa, na siguro unti-unti na siyang mamamatay, ay pinagsugalan pa yung hinubad sa kanya. Alam niyo yung mga pinapako pala sa krus nung araw, talagang hinuhubaran. Kasi it was ease for the executioner, tulad ng mas madali nilang malaman kung patay na o hindi pa. Siguro makita nila yung tiyan, talagang wala nang galaw. Hinuhubaran sapagat mas mabilis at madaling baliin ang mga parte ng katawan. Mas mabilis wika na kanilang saksakin kaysa kung may damit na suot-suot. And of course, ang pangunahing dahilan kanya hinuhubaran para mistulang kahiya-hiya ang pinaparusahan. Naisip niyo na ba yan? Na nadagdagan pa ang tiniis ng Panginoon, hindi lamang pain sa kanyang body, but Jesus endured shame. Tiniis niya yung kahihiyan na para sa atin dapat. Jesus suffered humiliation in our place. Wow. Bakit siya hinubaran? Hindi ba naisip yan? Ba't kailangan hubaran? O bukod sa practice, ano yung reason na sadyang nilagay sa Biblia yung tinanggalan siya ng damit? You know why? Because we are all stripped naked because of our sin. Nung si Eva at Adan, naalala ninyo, nagkasala? Nandiyan ba kayo? Ano ang sinabi ng Biblia na nakita nila sa kanilang sarili? Genesis 3:7. At that moment, their eyes were opened and they suddenly felt shame at their nakedness. Ayan, kumuha sila ng pantakip, hiyang-hiya na sila sa isa't isa. Pinalitan ng Diyos yun.
Ayaw ng Diyos yung ginawa nilang pantakip. So ang Diyos ang gumawa ng paraan na siya naglalarawan na isang araw ay tutuparin ng ating Panginoong Jesucristo. At tinatawag yan sa field ng theology na proto-evangelion sapagkat doon pa lamang pala sa panahon ni Eva at Adan ay pinredict na ang gagawin ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sapagkat ang ginawa ng Diyos kay Eva at Adan, inalis yung dahon, sa halip pumatay ang Diyos ng tupa at yung balat ang pinantakip sa kanila. Kasi yun ang katanggap-tanggap sa Diyos. Yung may dugo na mabubuhos. That's why si Jesus, kanya siya nabuhos ang dugo kasi yun na maglilinis ng ating mga kasalanan. Pwede mapalakpakan natin si Lord dyan. May mga damit tayo sa katawan, magaganda. Tama ba? Pwede bang pasalamatan natin si Lord dyan? However, listen, bagamat tayo may mga damit sa ating katawan, pero daig pa natin ang naglalakad ng hubad sa mundong ibabaw dahil sa kasalanan natin. Mukha lang tayong maganda dahil may takip ang katawan, pero sa Panginoon Diyos, ang itsura natin naked dahil sa sin. Praise the Lord. Sabi mo, praise the Lord. You know why? Si Jesus hinubaran para tayo ay madamtan ng kanyang katwiran. Yun. Kanya niya dinanas, tiniis na maging kahiya-hiya sa kanyang itsura, walang saplot. Para tayo pag sumampalataya sa harapan ng Ama, ay dadamitan tayo ng katwiran ng ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka na hubad. Meron ka ng damit ng katwiran ng Panginoong Hesus. Sige po, sabi niyo yun. Yun o. Sapagkat tayo hinubad ng kasalanan. Kasalanan, nagmistulang naked tayo sa kasalanan. Purihin ang Diyos. Dahil kay Kristo at kung ikay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians 5:3, if indeed also having been clothed, we will not be found naked. Dinamitan na tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi, dinamitan na tayo ni Lord. Grabe, no? Yung humiliation. So, nadagdagan ng kahihiyan ang sakit na naranasan niya. Binigyan tayo binigyan siya ng kahihiyan para tayo magkaroon ng damit ng righteousness. Mark 15:25 hanggang 26. Ano pa? Tingnan natin ito. It was 9 in the morning when they crucified him. The written notice of the charge. Tignan nyo ito yung crime. Ito yung crime na nakomit ni Jesus. At may nilagay sa ibabaw ng kanyang ulo. Sinulat doon yung crime, yung kasalanan niya. Ano yung crime niya? Ano yung charge against him? Anong nakasulat? Si Jesus what? King of the Jews. Wow. Crime? Si Jesus, King of the Jews. May karatula na pinako sa taas ng kanyang ulo at doon sa mataas na bahagi ng krus, yan ang nakasulat. Ito ang hari ng mga Hudyo. That was the crime. But the irony of irony sa pangyayari na ito, ayun ang katotohanan, si Jesus ay King of the Jews. Tama ba? Oo. Sa mga nagpako sa kanya, cheap yung title na si Jesus ay King. Kanya ginawang parang katawa-tawa na siya'y tawaging hari sapagkat yun ay isang krimen, wika, na kanya nakomit. Truth is, ang pagiging hari ng Panginoong Hesus ay kailanman hindi cheap.
Kailanman ang pagiging hari ni Kristo ay hindi mumurahing bagay. Listen, yan ang pinambayad ng Panginoong Hesus para sa ating kasalanan. Tiniis niyang tanggalin sa Kanya yung napakagandang kamanghamanghang titulo na Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos, sinasamba ng lahat ng mga hari, ng mga nilalang doon sa sangkalangitan. Pinambayad, mapalaya lamang tayo sa kasalanan. Wow. Napakamahal ang pinambayad ng Panginoong Hesus. Amen? Napakamahal. Dahil buhay niya mismo. So nadagdagan na naman ang kanyang sakit na naranasan. He endured the false charges without regard. Walang katotohanan sa ipinaparatang na siya ay isang makasalanan. Nadagdagan na naman ang kanyang pain. Meron po ba sa atin dito, huwag niyo naman masamay na aking tanong, meron na po ba sa atin dito na nakaranas na ikay tinali? Alala ko yung kapatid ko. Maliliit pa kami. Nasa Lord naman na, at sa mananampalataya na siya. Noong araw, wala siya sa Panginoon, kanya ang daming mga ginagawang hindi maganda. No? Ninakaw niya yung pambayad ng Meralco. Sinama at ginastos. Nahuli siya, nalaman nung tiyahin ko. Alam niyo yung parusa sa kanya, tinali siya at saka inilagay sa sako. Grabe, no? Wala pang bantay bata noong araw. Wala pang mga child abuse. Wala pang mga netsen na nagba-viral. Huli ka. Ba't mo ginawa? Child abuse yan. Wala pang ganun noong araw. No? So mahirap. Di ba? Pag ikay natali. Ako naranasan ko. Nakwento ko na nga sa inyo kanina na wala akong magawa dahil hinihiwa na yung gilid ko na talagang kinukuha na ng sample na nakatali talaga yung kamay ko sa bed ng hospital. May malaking bilog na ilaw sa harapan ko. Yan ang mga nare-recall ko ng mga panahon na yon. Hindi ko alam ba't gano'n ang sistema. Pero mahirap pala yung nakatali. Kayo man ang may makitang pasyenteng malikot, ay itinatali yan ng mga doktor. Tama ba? Nandiyan pa kayo? So, marahil may mga iba-ibang reason, no? Bakit natatali ang ilan. Ang gusto ko makita natin, what's my point? Nung si Jesus ay nakapako sa krus, tiniis niya na siya'y maging isang bihag. Ano ibig mo sabihin? No choice. Hindi siya makagalaw. Tama ba? Nakapako eh. Hindi siya makaalis, hindi niya magawa yung anumang bagay. In short, hindi siya malaya. Si Jesus pinako sa krus at nagtiis ng pagiging isang alipin. Ngunit lahat yan ay para tayo'y makalaya. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ginawa niyang tiisin yung pagiging nakatali, parang nakatali, walang magawa. Captive, bilanggo. Yan ay para tayo makaranas ng tunay na kalayaan. Para tayo makagalaw, para tayo makakilos, para tayo makalayo. Hindi lamang sa mga kapangyarihan ng kasalanan, but also sa kaparusahan ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Panginoon doon. Amen? There is no condemnation who are in Christ. So, tiniis na naman ni Lord pang-apat yung bonds of captivity. Panghuli, marami ito pero ilan lamang itong aking tinatalakay sa inyo. Actually,
ang mga nakikita nating pagtitiis ng ating Panginoong Hesus sa mga images, sa libro, pictures, painting, lahat yun, no? Though maganda ang presentation, miski ginawan pa yan ng pelikula, yung The Passion. Napanood nyo yung The Passion? Ang tindi ng pagka-picture kung paano naghirap ang Lord. However, lahat yun, artistry. Artwork, hindi sapat para i-describe ko ano yung eksaktong pain na tiniis ng Lord. Kulang yun. Hindi pa sapat yun para talaga malaman natin yung eksaktong naramdaman at tiniis na ating Panginoon sa krus. Alam nyo, ito yung gusto kong makita pa natin tiniis ng Lord. Bago pa ipako sa krus ang Panginoon, He endured intense emotional torment. The cross brought emotional suffering sa ating Panginoon. At remember, bago pa ipako sa ang Panginoong Hesus, nagpunta siya sa Garden of Gethsemane para manalangin kasi alam niya malapit na magaganap yung ipapako siya sa krus. Tingnan natin ang naramdaman ng damdamin ng Panginoon nung nandun siya sa Garden of Gethsemane. Luke 22:42 hanggang 44. Father, nag-pray siya, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Then an angel from heaven appeared and strengthened him. Dito naagaw ang aking pansin sa verse 44. He prayed more fervently and he was in such agony of spirit that his what? Sweat, yung pawis, fell to the ground like great drops of blood. Wow. Wala pa tayo nabalitaan niya na may nangyaring ganyan tao na yung pawis niyang lumabas dugo. Nanalangin ng Panginoon, Lord, remove this cup. Kung pwede lang, but not mine will, but yours be done. He also pray sa Ama na ito'y alisin. Ngunit hindi inalis. Resulta, matinding agony, matinding emotional turmoil. The very blood ng Son ng Diyos na tumulo habang nananalangin. Sabi ng medical textbook, mangyayari pala yan minuto lang matapos makaranas ang tao ng great duress. In a minute, yung ugat pumuputok, nagra-rupture, kung kaya't ang lalabas sa skin ay drop of blood. Possible daw yun. Ano ibig sabihin sa atin yan, Pastor? What does it mean that our Lord was in agony? Alam niyo yung word na agony? Sa Greek, agonia. Sabihin mo sa iyong katabi, agonia. Ayun. Which means, a battle, labanan. So may naglalabanan sa loob habang nagpe-pray. Hindi siya nakikipaglaban sa Ama, sapagkat sabi niya, Ama, mangyari ang kalooban mo. Hindi rin siya nakikipaglaban dito kay Satan, sapagkat kayang-kaya niyang gapiin si Satan. Eh kanino siya nakikipaglaban? Nakikipaglaban siya sa makikita niya, sa nakikita na niya na paghihirap na mararanasan nating lahat ng sangkatauhan, matinding paghihirap, pagdurusa, pero malalagay lang sa kanya. Doon siya nag-struggle. Pupunta sa akin lahat ng kasalanan ng sanglibutan. Wow. Mamaya,
makapartake tayo ng Lord's table, merong cup, merong bread. Halimbawa, yung cup, walang laman. Andiyan pa kaya? Bibigyan ko kayo, lalagay ko dito yung cup sa sa table. Yung isang cup, maliit lang yung cup niyan, tama ba? Lagay ko dito sa harap. Tapos halimbawa lang, sabihin ko, lahat ng kasalanan natin, lagay natin dyan. Sabihin niyo siguro, Pastor, kulang yan. Baka sa isang tao po lang punong-puno na yan. Halimbawa lang, kasya. Ilalagay natin lahat ng mga kasalanan, mga maruruming isip, mga foul words, selfishness natin, pagsisinungaling natin, pagkuha natin ng mga bagay na hindi atin, lalagay natin lahat dyan. At pagkatapos, ipapasa natin yung cup sa buong mundo. Lahat ng tao sa buong mundo, mula pa ng panahon ni Eva at Adan, no? May time tunnel pa. Magta-travel para punuin, ilagay lahat dyan sa cup, lahat ng kasalanan ng sanglibutan. Rape, sodomy, arson, abuse, lasciviousness, drug addiction, abortion, pride, lust, envy, demon worship, at marami pang iba. Ilalagay doon sa cup yung lahat ng kasalanan ng buong sanglibutan, panahon pa ni Eva at Adan. At pagkatapos, makinig, kukunin ni Jesus, iinumin niya. Nararamdaman niyo ba yung prayer ni Jesus sa Gethsemane? Iinumin ko to. Yung lahat ng kasalanan ng sanglibutan, nag-struggle, agony. At nung nakikita na niya yun, naiinumin niya yun, lumabas ang dugo sa kanyang katawan. Wow. Hindi. Now, do you have a picture of the cup from which Jesus drank? Napipicture niya na? Nandiyan pa kayo? Di ba sabi ni Jesus, drink this cup. This is the cup of my covenant. Do this in remembrance of me. Gawin niyo ito para maalala niyo yung tiniis ko doon sa krus. Ano ang kahalagahan at dapat natin bigyang atensyon yung pagtitiis ni Jesus sa cross? Number 1, bilis lang. To grasp the true cost of our salvation. Para lumalim yung tingin natin sa kaligtasang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi siya basta-basta pagtanggap, okay na, langit na. Hindi yung basta ganun lang. Nagtiis si Lord sa maraming bagay para tayo maligtas. Yun ang sinasabi. Do this in remembrance of me. Take the cup, drink. Sa tuwing iinom, alalahanin niyo yung ginawa ko sa inyo. Yun nga lang, malaman mo na napakalaki ng ginawa ng isang tao sa iyo, kaibigan mo yan o ka-churchmate. Di ba napakalaking tulong? Di ba sobra mo yan ina-appreciate? Sobra mong pinapasalamatan. Kula na nga lang yung kukang, thank you. Sobra, di ba? Ay dapat wag manabang yung kaligtasan tinanggap natin. Lalo na't magpapartake tayo, aalala, babalik tayo. Pagbubulay-bulayan natin ang pagtitiis na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, maligtas lang tayo.
Huwag mabura yun. Huwag tumabang yun. Sa halip ang makita natin, nagtiis ka, Lord. Hindi. Grabe. Para sa aking kaligtasan. Nang sa gayon, lumalim yung love natin sa Kanya. Minahal mo ko, Lord, mamahalin din kita. Amen ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Pangalawa, to empower yung endurance. Pag dumadaan tayo sa mga sari-saring pagsubok, parang pag may matindi kang pagsubok, ang tingin mo na doon, Lord, Kanya ka naghirap dyan para yung paghihirap ko magiging magaang. Amen? Yan. Mahalagang nagpo-focus tayo sa hirap niya para pag naghihirap tayo dito, gagaang. I-empower ka ng Lord. Bibigyan ka ng grace. Anak, dinaanan ko yan. Naramdaman ko yan. Alam ko yan. Alam ko yung masaktan. Alam ko yung nabigatan. Alam ko yung niloko. Alam ko yung tinraidor. Nararamdaman ko yung anak. Nandito ako, anak kita. Nararamdaman ko yan. Gagaang pakiramdam mo. Kasi ramdam mo, may nakikiramay si Jesus sa nararamdaman mo. Amen? And then last, pinakamagandang dahilan bakit dapat nating tutukan ang pagtitiis ng Lord sa cross. You know what? Pangatlo, para mas maging malalim, buhay, masigla, masarap yung pagsamba. Yun. Na Kanya ka tiniis kasi talagang sasambahin mo siya. Thank you, Lord. Ganda ng ginawa mo sa akin. At nang sa gayon din naman, gamit tayo ng Lord, instrument niya. Na, kasi Kanya siya nagtiis para marami pang masave. Hindi lang tayo. Maisip mo na, Lord, yung mga mahal ko sa buhay, namatay ka rin doon para doon. Nagtiis ka para doon. Dapat sila makakilala sa iyo. Gamitin mo aking buhay. Amen po ba? Sige, tumaya na tayong lahat. Times of refreshing. Awitin natin. Times of refreshing. Here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than me. Okay, manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa napakagandang pagkakataon. Dinala mo kami dito para minsan pa balikan, bulay-bulayin, tunghayan, tutukan yung paghihirap mo dun sa krus. In fact, inutusan mo kami. Naaalalahanin namin dapat yun. Utos mo yun. Huwag namin makalimutan. Sa tuwi-tuwi na, aalalahanin, babalikan, bubulay-bulayin. At Lord, salamat kasi meron palang purpose. Ba't gusto mong matutukan namin ito? At yun ay para makita namin gaano ka lalim, kalaki, kalawak. Gaano mo kami kamahal. Gaano mo tiniis ang maraming bagay para lamang sa amin. Oh, lumalim nawa ang aming pagkilala sa iyo, sa kaligtasan binigay mo sa amin. At yan ay para lumakas pa ang aming faith na sa tuwing may trials, pagdurusa, paghihirap, ang naranasan ng bawat isa dito sa lupa ay makita namin, ika'y naghirap doon sa cross at alam na alam mo yan. At yun ay para kami matulungan sa hirap na aming nararanasan. Thank you sa message mo. At higit, yung pagsamba, mas gaganda. Hallelujah. Bago tayo mag-partake ng Lord's table, di ko alam kung anong
dealing ni Lord sa inyo sa message natin, pero gusto niyo siyang kausapin, gusto niyo siyang lapitan. Hindi ko alam kung ano sasabihin niyo sa Kanya. Siguro paghingi ng tawad, o siguro pagpapasalamat, o siguro paghingi ng tulong at biyaya dahil meron kang pagdurusa, paghihirap na naranasan. Ano man gusto niyo ilapit sa Lord. Bago tayo mag-Lord's table, halika, lapitan muna natin si Lord. Habang kinakanta natin ulito, times of refreshing, halika kayo, kausapin natin si Lord in a personal way, makiraan lang kayo sa inyong kinatatayuan. Lapitan si Lord. Amen. Sige po. Amen. Thank you. Kausapin niyo lang si Lord. Kayo lumapit. Amen. Yes. Amen. Thank you, Lord. Standing with you. Yes. Amen. Come. Worship Him. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater love. Yes. Hallelujah. One more time. Bawitin natin. Just come, ha? Bukas pa ang panyaya. Kausapin lamang natin si Lord. Pagniwalaan. Bigay natin lahat sa Kanya. Times of refreshing. Yes. Thank you, Lord. Sige lang. Pray lang po. Here in your presence. Amen. We worship you. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy. Hallelujah. Hindi na tayo kakanta, pero pakinggan natin tugtog. Sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat kasi ang ganda ng salita mo. Sobrang linaw, parang tubig na kristal, na para bagang dinala mo kami doon sa panahong napako ka sa krus. Parang nararamdaman namin yung mga tiniis mo, Lord. Parang nakikita namin sa aming imahinasyon ang mga pagdurusa na dapat sana'y amin, pero ikaw ang kumuha. Salamat po. Pinagtitibay lamang nito yung kaligtasang aming natamo na napaka-espesyal, napaka-ganda na karanasan sa buhay ng tao. Salamat po. Napakadakila mo.
na tiniis ang maraming bagay alang-alang sa amin, sa aming kaligtasan. Kung may pagsubok man ang iyong mga anak ngayon, comfort mo ng mga salitang ito sapagkat pangako mo yan. Na kung kami nabibigat ang loob, ika'y nagsabing lumapit sa iyo at kami iyong pagpapahingayin. Akapin mo ang iyong mga anak. Maramdaman nila na alam mo yung naranasan nila sapagkat ika'y nagdusa, nagtiis na maraming pain, di lamang sa katawan, maging sa iyong damdamin, sa iyong isip. Akapin mo, Lord, ang iyong mga anak. Comfort mo, heal, empower, strengthen, pahangon mo yung nadapa. Bigay mo yung joy, bigay mo yung kaaliwan ng iyong presensya at mayamang biyayang magpapalakas sa bawat isa. Sinasamba ka namin. Ang mga buhay na handog nito'y pagsamba, karampatang pagsamba sa iyo. Madakila at walating iyong pangalan sa mga handog ng buhay. In Jesus' name, Amen.